Hello, good day po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Ako po ang iyong lingkod, Pantero 101. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Ipo po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, pinumpuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang dakilang Diyos na higit sa sapat sa aming pangangailangan. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Nawa ay gabayan niyo po kami at samahan niyo kami sa pagninilay namin sa iyong banal na salita sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, pagpalain mo nawa at ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, at pagalingin mo nawa sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na makakasumpong sa channel ko na ito bilang daluyan ng iyong mga banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong gabay at presensya. Sa araw na to, mga idol, mga kapanalig, ang atin pong pagninilaya ay ang salita ng Diyos ayon sa Galatians chapter 5 verse 24 and 25. Narito po ang sinasaad ng banal na salita na ito. In English, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Sa Tagalog po, at ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Chapter 20, verse 24 po yon. At ang verse 25 ay sinasabi, Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Amen. Okay. Ulitin ko ha. Dire-diretso na to para maayos. Galatians 24 to 25. Galatians 5 verse 24 to 25. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pita at mga kahalayan nito. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Amen. Okay. So, ayon sa kanyang salita, mga idol at kapanalig, ay siya nga pala, shout out sa aking viewers and subscribers. Welcome po sa aking channel. At sa mga baguhan lang sa aking channel na ito, subscribe na. Amen? Okay, salamat ha. Salamat sa pag-subscribe nyo. Okay, next. Ang salitang ito ng Diyos, ang sabi niya kasi dito,
ang pinapatungkulan dito ay yung mga kapanalig niya. Ano? Yung mga kapanalig ni Kristo noon. Yung, ang sabi kasi dito, ano, sa Tagalog, ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pita at mga kahalayan nito. Meaning, yung mga kapanalig niya ang pinapatungkulan. Yung mga sumasampalataya na kay Kristo, ano? Hindi lang yung kanyang mga apostol, kundi lahat na sumasampalataya na sa kanya nung time niya ipinako na siya sa krus. Ano? Kasi ang sabi nito, nung ipinako na sa krus si Kristo, ay kasabay na ipinako rin ang mga masasamang pita at kahalayan. Amen? Gets nyo, mga kapanalig? Okay, ulitin ko ha. Kasi sabi niya dito, ano, noong ipinako si krus ay si Kristo Jesus ay kasabay na ipinako na rin ang masasamang pita at kahalayan nito. Yung mga masasamang pita ng laman at kahalayan. Ano? Yun. Kasabay na yun sa mga mananampalataya dyan. Yung mga kapanalig ko na yung mga mananampalataya, yung mga nagbabasa ng Biblia, yung mga nagpe-praise the Lord, yung mga nasa mga gawain ng Diyos, yung mga nagsisimba araw-araw, yung mga nagbabasa ng Biblia, meaning kayo yung mga kapanalig ni Kristo nung time na yon. Nung time na yon na ipako siya sa krus, ano, ay kasabay na ipinako na rin doon, binaon na ni Kristo Jesus. Ni Kristo Jesus ang laman, ang laman na kasama ang mga pita at kahalayan. Di ba? Kasi sabi dito, dahil sa isinabay na niya sa pagpapako sa kanya ang laman na kasama ang mga masasamang pita at kahalayan. Kasi ang mga mananampalataya, ang mga kapanalig natin, tayong mga magkakapanalig, ano, ay dapat nabubuhay tayo sa espiritu. Ano? At dapat lang na lumakad tayo ayon sa espiritu. Amen? Nakuha nyo ba, mga idol and kapanalig? Okay. Ihimay-himayin po natin ito. Pagnilayan po natin ito ng mabuti, mga idol and kapanalig. So, sa mga ngayon lang po nakakasumpong sa channel ko na ito, makinig na lang po kayo at pagnilayan din ang pinag-uusapan natin sa araw na to. Ang topic po natin na ito ay salita ng Diyos na banal. Ito po ay makapangyarihan galing sa Kanya at pinadaloy lamang po sa akin upang mapakinggan niyo, upang malaman niyo, lalong-lalo na kayong mga kapanalig, kayong mga mangangaral, kayong mga mananampalataya kay Kristo. Narito, ang sabi niya dito, noong siya ay ipinako na sa krus, ano, kasabay na, binaon na niya ang laman, flesh, kasama niyang ipinako na rin, binaon niya ang laman ng masasamang pita at mga kahalayan.
Okay? Dalawa lang po ang binanggit niya dito. Masasamang pita at kahalayan. Amen? Amen, mga kapanalig? Okay. Amen. Okay. No? Dalawa lang ang binabanggit dito na kanyang binaon ano? Unahin natin ang masasamang pita. Diba? Okay. Unahin natin ang masasamang pita. Ano? Ano ba ang mga masasamang pita, mga kapanalig? Ha? Ha? Ayon sa aking pananaliksik at ayon na rin sa wisdom, sa karunungan na ipinagkaloob sa akin ng Diyos, ano? Ang masasamang pita ay uulitin ko mga kapanalig, ang mga masasamang pita ay ito yung matinding pag-asam. Okay? Matinding pag-asam. Inaasam-asam mo. Parang ganoon ba, di ba? Inaasam-asam mo na. Maging makuha mo siya. Ganun ba, di ba? Yung nanggigigil ka na, inaasam-asam mo. Yung gustong-gusto mo na. Di ba? Yun yung masamang pita. Halimbawa, ikon na lang natin dito sa wag na natin itong ilayo pa, Ang pinakasampol nito ay halimbawa ikaw may nagugustuhan kang babae. Huwag na tayong lumayo kasi masamang pita at kahalayan kasi ito no. So, mag-cite ako ng example sa mga babae at lalaki. Maging ikaw babae o ikaw lalaki, ay nagkaroon ka ng isang matinding pag-asam. Inaasam-asam mong makuha mo siya. Ikaw na babae o ikaw na lalaki. Matinding pag-asam, di ba? Inaasam-asam mo yung crush mo na makuha mo na siya. Yung asam, matindi na yung pag-asam mo, inaasam-asam mo na. Yun. Yan daw, mga kapanalig, masamang pita pala ang ganyang attitude ng tao. Yung matindi, meaning matinding pag-asam. Yung inasam mo lang, so hindi naman matindi. Hindi naman kahalayan yun. Ang mahalay ay yung matindi. Yung matinding pag-asam ba, yung parang nanggigigil ka na, di ba? Na kailangan makuha siya. Kailangan maangkin mo na siya. Makuha mo na. Inaasam-asam mo nang makuha mo na. Matindi yung pag-asam mo. Yung napakatinding pag-asam. Yung ang tawag doon pala mga kapanalig ay masamang pita. Diba? Ano mga idol? Yung ganun pala, kapag ganun pala ang attitude mo, lalo na ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay nagpe-praise the Lord ka na, umaatin ka na sa mga gawain ng Diyos, yung nagbabasa ka ng Bible, isa ka ng pastor, or isa ka ng pare, or isa ka ng pare. Kumbaga, walang exempted dito. Ito, walang exempted kung ikaw ay halimbawa, mananampalataya ka, meaning kapanalig ka ni Kristo, sumasampalataya ka na kay Kristo, umaatin ka sa mga gawain ng Diyos, nagbabasa ka na ng Biblia, nagsisimba ka na linggo-linggo, nakikinig ka ng mga salita ng Diyos, nakikinig ka na. Pero kung mayroon kang ganitong attitude, yung matinding pag-asam, kung mayroon ka palang ganitong matinding, yung term na matindi, hindi yung nag-asam ka lang, yung matinding pag-asam, matindi, ibig sabihin, matindi na ang pag-asam mo na makuha mo ang bagay na yun, na maangkin mo yung babaeng yun, na mapasagot mo yung lalaki na yun.
either babae ka o lalaki na nag-asam ng napakatindi ay masamang pita pala ang tawag diyan. Meaning, meaning kapag ka ganun, nagkasala ka sa Diyos. So, dapat nating iwasan yan. Ipabaon na natin yan ibigay na natin yan sa 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 kawalan, sa noong ipinako sa krus. Noong ipinako kasi si Kristo Jesus sa krus ay binaon na niya ang mga ito. Binaon na niya. Kasi dito ang sabi, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo ang laman nakasama ang mga masamang pita at mga kahalayan nito. Meaning, nung kasabay nung pagpako sa kanya sa krus, kinuha na niya, binaon na niya, upang sa gayon, ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga kapanalig, ay hindi na magkasala ayon sa pita ng laman at kahalayan. Amen? So, kung halimbawa kapanalig, at may naiwan sa iyo yung isa, yung pita ng laman o kahalayan, kung meron ka pa niyan, ay tanggalin mo na, kapatid. I-rebuke mo na. Sawayin mo na upang lumayo sa iyo ang masamang pita na yan ng laman at ng kahalayan na yan. Amen? Amen? Next, ano pa ba yung masamang pita? Ayon sa aking pananaliksik at sa karunungang pinagkaloob sa akin ng Diyos, ito daw ay pagnanais, matinding pagnanais. Yun. Basta may term na matindi, matindi yung pagnanais mo. Yung una, matinding pag-asam. Ito naman, matinding pagnanais. Lalaki ka man o babae ka, ikaw nagnais ka ng napakatindi na makuha mo yung lalaki, na maging boyfriend mo siya, na maging girlfriend mo siya. Diba? Yan pala ay masamang pita. Kung ikaw, kapanalig ay may ganyan ka pang attitude, i-rebuke mo na yan. Sawayin mo na yan. Palayasin mo na yan sa katawan mo. In Jesus' name. Sapagkat nung time na ipinako si Kristo Jesus sa krus, ay binaon na niya yan. Binaon na niya. Isinama na niya yan sa kanyang kalbaryo. Isinama niya na yan upang kayo na mananampalataya na mga kapanalig niya ay hindi na magkasala, hindi magkakasala ayon sa masamang pita ng laman at kahalayan. Amen? Kasi madali na lang i-rebuke yan, sawayin yan. Nasa a matter of alis, yung a matter of paalisin mo na lang, i-rebuke mo, tanggalin mo, sawayin mo. Kasi nga yan ay binaon na. Sandali na lang na kunting kapit lang yan sa'yo. Kunting kapit lang, na yung kapit na hindi masyado, kasi yan ay binaon na. Binaon na ng Kristo yan nung siya ipako sa krus. Ang kahalayan at pita ng masamang pita na yan ng laman ay binaon na niya. Ulitin ko. Sabi kasi rito, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. At ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman nakasama ang mga masasamang pita at kahalayan. Meaning, lahat ng mga mananampalataya nung time na ipinako sa krus si Jesus, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga kapanalig, lahat ng mga na dumadalo sa mga gawain ng Diyos, lahat mga na nagsisimba
nung time na yon, ano, nung time na ipako si Jesus sa krus, ay binaon na niya, isinabay na niya yung masamang pita ng laman na yan at kahalayan para sa kanyang mga kapanalig upang hindi magkasala habang 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 sila ay humahayo upang ipagpatuloy ang ebanghelyo ni Jesus. Kasi nung time na wala na si Kristo Jesus, itong kanyang mga apostol ay sila na, lumakad na sila, na sila na lang. Pero nandyan si Jesus, yung kanyang Holy Spirit ay ginagabayan pa rin sila. Wala na sa flesh, meaning noon nagkatawang tao siya, nakukuha, nakakasabayan niya sila, ano, sa kasabay nila sa Kristo noon nung nasa flesh pa lang siya, nasa katawang tao pa lang siya, habang 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 nangangaral si Jesus, no, kasama niya yung kanyang apostol sa katawang tao pa lang niya, flesh, nung nasa katawang tao pa lang siya. Pero nung siya ay ipinako sa krus, namatay at ipinako sa krus at namatay, kasabay na yung pita na yun, yung kanyang flesh, yung laman niya, yung pita, yung laman, kasama ang masasamang pita at kaalayan ay binaon na niya. Binaon na niya sa kanyang kamatayan. Kung para tayong mga mananampalataya, kayong mga kapanalig ni Kristo Jesus, ay para makapag-focus sa kanyang mga salita, makapag-focus ang gawain ng Diyos para hindi mahaluan, hindi magkasala ayon sa masasamang pita at kahalayan. Kasi nung time na siya ay nasa flesh pa, nasa laman pa siya, nasa katawang tao pa siya, ay napil niya, naramdaman niya yung pita ng laman. Kasi nandun yung tukso, nakikita niya maraming siyempre nakikita niya doon yung naghahangad ng pita, yung masamang pita, nakikita niya yung ganong gawain ng mga tao, yung flesh, yung masasamang pita at kahalayan, nakikita niya habang siya ay naghahatid ng mabuting balita na siya na mismo yun, yung salita na galing sa kanya ay siya na mismo ang nagsasalita, nakikita niya yung masasamang pita ng tao, yung nakikita niya yung kahalayan ng tao. So nung time na ipako siya sa krus, isinabay niya na yon, yung laman na yon, yung flesh, yung laman na yon, yung laman ng masasamang pita. Hindi, di ba yung katawan niya, katawang sao siya, pagkapako sa kanya, isinabay na niya. Kaya doon sa laman niya na yan, yung laman niya, yung katawang tao niya, isinabay na doon sa kanyang kamatayan ang mga masasamang pita at kahalayan. Amen? Upang itong kanyang mga kapanalig, itong kanyang mga apostol, itong mga mananampalataya sa kanya ay lumakad, mamuhay ng ayon sa Espiritu. Yun yung verse 25. Kinuha na niya yung laman, isinama na niya sa kanyang kamatayan yung laman ng masamang pita at kahalayan, upang itong kanyang mga kapanalig, mga mananampalataya, mga nagsisimba linggo-linggo, yung nagbabasa ng Biblia, ay mabuhay ayon sa Espiritu at lumakad ng ayon sa Espiritu, hindi na sa ayon sa laman. Amen? Okay. Haba, Next. Ano ba yung mga masasamang pita na yun? Yung una ay pag-asam, pagnanais. Pangalawa, pagnanais. Itong pangatlo ay pagnanasa. Tindi, matinding pagnanasa. Basta may third na pa na, yung matindi, yung pagnanasa mo,
Pero siguro kung wala namang hindi ka o term na matindi ano, yung siyempre nagnasa ka lang, 'di ba? Pero hindi naman yang matindi, na basta nagnasa ka lang, hindi naman siguro kahalayan 'yun. Ang mahalay lang dito yung matindi, ah, yung matinding pagnanasa. Huwag na tayong lumayo, dun sa nililigawan mo. Ang tindi ng pagnanasa mo, lalaki ka man o babae ka, ikaw na babae na ang tindi ng pagnanasa mo sa lalaki na 'yun. Ikaw naman babae, ikaw naman lalaki, ang tindi ng pagnanasa mo sa babae na 'yun. Maging mapalalaki o mapababae, sino ka man, pastor ka man, basta lalaki at babae, either pastor ka, mananampalataya ka, basta yung 'pag naging matindi na ang pagnanasa mo, masama na 'yan kapatid. Sawayin mo na 'yan, i-rebuke mo na 'yan, sapagkat hindi bagay sa'yo. Mananampalataya ka, kapanalig ka, kapanalig ka, kapanalig ka ni Kristo. Isa kang mananampalataya ni Kristo, i-rebuke mo na 'yan. Kung may ganun ka pang attitude, i-rebuke mo na 'yun. Yun ay masamang pita ang ibig sabihin niyo. Amen? Basta yung word na matindi. Matinding pagnanasa. Okay. So, next. Ano pa ba yung mga masasamang pita? Ito yun. Paghahangad. Amen? Naghangad ka. Okay lang kung naghangad ka. Basta inangad mo lang. Pero kung yung matinding paghahangad, masama na yun. Masamang pita na yun. Basta matinding paghahangad. Ano? Kuha nyo na. Matinding paghahangad. I-rebuke mo na yan, kapatid, kapanalig. Sawayin mo. Kasi madali na lang yan. Kasi nga, yan nga binaon na ni Kristo noong pinako siya sa krus. Yung laman ng yung flesh, di ba? Nasa flesh siya, nasa katawang tao siya noon. Katawang tao pa lang siya noon, hindi pa siya espiritu. No, pinako siya na siya sa krus. Pinako sa krus yung kanyang katawan, namatay. So, yung kanyang laman, kasama ang masamang pita at kahalayan ay binaon na niya. Binaon na niya sa kanyang kamatayan, sa pagpapapako sa krus. Kasamang naipako sa krus ang laman ng masamang pita at kahalayan. Binaon na niya. Para, ang sabi nga niya, para mabuhay. Sa verse 25, para mabuhay tayo sa espiritu at lumakad tayo sa espiritu. Amen. Kasi kung isa kang mananampalataya, tapos mahalay ka naman, so walang bisa. Habang naglalakad ka, nakikita ka sexy, wow, nagnasa ka na. Inasam mo na yung babae na yun. Matinding pag-asam ng naramdaman mo. Matinding pagnanais na ang naramdaman mo. Matinding pagnanasa na ang naramdaman mo. O matinding paghahangad na ang naramdaman mo. Sa babae na yun, habang naglalakad ka, may dala-dala kang Biblia. Diba? So, hindi katanggap-tanggap sa isang kapanalig, sa isang mananampalataya na naglalakad ka, na humahayo ka, naghahayag ka ng salita ng Diyos na meron kang masamang pita. Amen? Kung biruhin mo, pare, halimbawa, pare, di ba? Biglang sinipulan ka ng pare. Di ba? Di ba kahalayan yun? Di ba? Ibig sabihin, naghangad siya sa'yo. Ibig sabihin, masamang pita yung nananaytay sa ugat ng pare na yun. Sa dugo ng pare na meron pa siyang masamang pita sa kanyang kaloob-looban. So, hindi pa siya totally na kapanalig ni Kristo. Pagka ganun ka, kapatid, wala, hausyaw ka pa. Hindi ka pa totoong kapanalig. Kulang ka pa siguro sa doktrina, pag di ba? Dapat dinodoktrinahan ng mabuti yung mga pare, yung mga pastor. Dapat is more
more doktrina, more practice. Ah, hindi dapat ng isang mananampalataya ay lumalakad sa laman. Dapat lumalakad dapat sa espiritu. Ah, pag lumalakad sa laman, yung flesh, kasi nga kapag ka lumalakad ka sa laman, ah, nabubuhay ka sa laman, at lumalakad ka sa laman, ay walang bisa yung paghahayag mo ng salita ng Diyos, kasi may halong kahalayan. Habang nagsasalita ka ng salita ng Diyos, sa harapan mo may maganda, may magandang babae sa harapan mo. Tapos maiksi pa yung damit, nakashort. Kapag nagsasalita ka, na-distract ka tuloy, na-distract ka kasi nabubuhay ka pa sa laman, hindi hindi na isama, hindi na isama yung masamang pita at kahalayan sa iyong puso. Hindi napasama doon sa kalbaryo ni Jesus nung siya ipako sa krus, hindi napasama. So kapag gano'n, nabubuhay ka pa sa laman, hindi ka pa karapat dapat na maging lingkod ng Diyos. Kasi maraming mapapahamak sa'yo. Marami. So dapat bilang isang mananampalataya, bilang isang tagapaghayag ng salita ng Diyos, dapat lumalakad tayo ayon sa espiritu, hindi ayon sa laman. So iwaksi, i-rebuke itong mga masasamang pita na ito, na sapagkat ayon sa Diyos, ayon kay Kristo Jesus, nung siya ay ipako sa krus, kasabay na itong naipako ang laman. Nung ipinako sa krus, nung ipinako na si Kristo Jesus sa krus, ay kasabay na naipako na rin, binaon na niya ang laman ng masasamang pita. Diba? Meron katawang tao pa siya noon. Meron katawang tao pa lang siya noon, diba? Nasa flesh pa lang siya noon, katawang tao. Nung ipinako na siya, isinabay na niya, kasi nakikita niya yung laman ng masamang pita, doon sa katawan niya yon. Lahat ng mga masasamang pita doon sa laman ng tao, ay binaon na niya, kasabay na yun na ipinako sa krus, ang laman ng masamang pita at ang kaalayan. So ikaw, kapatid na mananampalataya, kapanalig. Isa kang kapanalig, mananampalataya, iwasan na, iwaksi, i-rebuke ang mga masamang pita na yan kung ikaw ay isang kapanalig, mananampalataya. Nagpe-praise the Lord, nag-amen, amen, I love you Lord, nagsisimba linggo-linggo, dumadalo sa mga gawain ng Diyos, meaning isa kang kapanalig, So iwasan na ang mga masasamang pita ito, sapagkat ito ay ibinaunan ni Kristo Jesus nung siya ay ipinako sa krus. Meaning, wala na sa atin, wala na sa mga mananampalataya, sa mga kapanalig, ang masamang pita na ito. Bagkus mabuhay dapat ang bawat mananampalataya, mabuhay dapat sa espiritu, at lumakad dapat sa espiritu, hindi sa laman. Okay? So ano pa yung masamang pita? Siya nga pala, shout out muna sa bagong dating sa aking channel. Shout out sa iyo, kapatid, kapanalig, idol. Kung bago ka pa lang, bagong tuklas ka pa lang sa aking channel, welcome and subscribe na. Ayan. Okay. Next.
So, dahil late ka na, kapanalig, ano, kapatid, late ka na, no? Panoorin mo na lang yung playback nito, ano? Kasi may playback naman ito. Tunghayan mo na lang doon, ano? Yung mga naunang sinabi ko. Amen? Amen. Next, yung mga masasamang pita, ano? Okay, masamang pita. Ano pa ba yan? Ito ay layon or layunin, ano? Matinding layon. Matinding layunin. Masama pala yun, ano? Ang layunin mo, kaya mo nililigawan yung babae kasi gusto mo siyang angkinin, ano? Yung matinding layon ba? Yung layunin mo ay kaya ang layunin mo, kaya mo niligawan yung babae, kaya mo sinagot yung lalaki ay yung matindi yung layunin mo. Mayroon kang matinding layunin, kaya sinagot mo yung lalaki or niligawan mo yung babae. Basta yung matinding layunin, masamang pita pala yung ano. Kung layunin mo lang, kasi nga gusto mo siya, kaya niligawan mo, sinagot mo siya kasi mahal mo, yun lang ba? Pero kung yung bukod sa mahal mo siya, no, meron kang matinding layunin, ano, kaya mo niligawan, kaya mo siya inasam, kaya mo siya pinagnasahan, yung matindi, ano, matindi. Talagang halos, basta yung matindi, parang nanggigigil ka pa na, gustong-gusto mo na. Gano'n ba, di ba? And then, pagka nagkaroon ka na ng matinding layon or layunin, ano, napakatindi, sobrang tindi, masamang pita yun, kapanalig. Masamang pita yun, kapatid, idol, ano. So, i-rebuke mo na yan, iwasan mo na yan, takpil mo na yan, sapagkat hindi bagay sa mga mananampalataya na merong masamang pita, no? Dapat sa mga mananampalataya, yung mga pastor, yung mga pari, ano, ay dapat, kaya yung iba, ano, kaya yung, kung tutuusin, ano, kaya dapat, kaya yung iba nagkakasala kasi nga, nang dahil sa masamang pita ng laman. Maraming natutokso dyan. Pero, kailangan mapagtagumpayan mo yon. Bakit? Kasi si Kristo, nung siya ay nasa katawang tao pa siya, nung nasa flesh pa siya, nung nasa laman pa siya, ay napagtagumpayan niya. Si Kristo noon ay dumaan sa mga matitinding pagsubok din ng kanyang pagiging tao. Ano, napagtagumpayan niya lahat ang mga bagay na yan. Yung pita ng laman, kasi katawang tao pa lang siya noon. Siyempre, nauuhaw, nagugutom, meaning katawang tao pa talaga siya. Wala pa siya sa espiritu noon. Wala pa siya sa espiritu. So, naging ehemplo siya, na yung na kayang pagtagumpayan din ng sino mang tao ang napagtagumpayan ni Kristo. Kasi nung time na yun ay tao siya, nagugutom siya, nauuhaw siya, nakakaramdam din siya ng antok. Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ng isang tao ay naramdaman din niya. Pero yung yung mga matitinding pita at kahalayan ay lahat ng yan ay napagtagumpayan niya. So, kung napagtagumpayan ni Kristo Jesus ang mga bagay na yan, dapat mapagtagumpayan din natin, kasi siya nagdaan din siya sa bilang isang tao, nung hindi pa siya ipinako sa krus. Kaya nung kinusipay na siya, ipinako siya sa krus, yung laman niya ipinako, yung katawang tao niya ipinako, binaon na niya yung laman,
Nandun na sa laman niya, sa katawan niya, yung laman ng masamang pita at kahalayan. Binaon na niya. Binaon na niya. Binaon na niya upang okay, saglit lang ha. Saglit lang idol. Yung mga kapanalig, saglit. Thank you Lord. Salamat. Salamat. At it's nice to be back. Amen. Okay, next. Nasaan na tayo? Matinding layon. Ano? Ayun. Kaya nung ipinako siya sa krus, binaon na niya sa kanyang laman. Sa laman, ang laman. Binaon na niya sa kanyang laman. Yung flesh. Yung katawan niya, laman. English, flesh. Yung laman. Hindi, pinako yung laman niya. Yung katawang tao niya. Yung laman ng masamang pita, binaon na niya. Yung mga laman ng masamang pita ng tao, binaon na niya. At kahalayan ng lahat ng mga masamang tao, binaon na niya. Upang tayong mga mananampalataya, lahat ng mga susunod sa kanya, lahat ng kanyang kapanalig, lahat ng mga susunod sa kanya, lahat ng manampalataya sa kanya ay maiwasan, ay mamuhay ng ayon sa Espiritu at lumakad ng ayon sa Espiritu at hindi na sa laman. Amen? So bilang mga mananampalataya, bilang isang mga kapanalig, dapat lumakad tayo ng ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Kasi binaon na ni Kristo yan nung siya ay ipako sa krus, yung laman ng masamang pita at kahalayan. Kasi bilang isang mananampalataya ay lumakad lang tayo sa Espiritu. Bakit? Kasi binaon na ni Kristo. Kinuha na niya yan. Masamang pita na yan. Upang makapag-focus tayo sa paghahayag ng mabuting balita na galing sa Kanya. Amen? Gets ba mga kapanalig? Gets ba mga idol and kapanalig? Amen? Next. Ano pa ba yung masasamang pita? Ayun. Pithaya. Pithaya. Ano bang ibig sabihin ng pithaya? Malalim na Tagalog ito, matinding pithaya. Ano yon? Sige nga, i-comments nyo nga kung anong ibig sabihin ng pithaya. I-comments nyo nga dyan kung ano ang pithaya. Kung tama ba ako. So, ayon sa aking pananaliksik, ang pithaya ay pithaya, kung meron kang matinding pithaya, sa iyong kapwa, ayun ay masamang pita. Other term ng pithaya ay pananabik. Amen. Matinding pananabik. Or pithaya. Yung sabik na sabik ka na, sobrang tindi na ng pananabik mo. Masamang pita pala yan. Mga idol and kapanalig. Yung matinding pananabik, yung sabik na sabik ka na. Kasi 1 taon, 2 taon, 10 taon na hindi kayo nagkita ng boyfriend mo. Kasi long distance relationship kayo, di ba? So maybe, sabik ka na sa kanya. Di ba? Yung matinding pananabik pala na ganyan ay masamang pita pala yan. Yung sabik ka lang, okay. Pero yung matinding pananabik ba? Pero yung sabik ka lang, yung hindi naman matindi. Yung sabik ka lang, siyempre, na-miss mo nga, di ba? Pero yung
sobra na, ang tindi na, matinding pananabik na, matinding pithaya, ano, ay masamang pita pala yan, ano. So yan ay binaon na ni Kristo nung ipinako siya sa krus, ano. So ang lahat ng yan, ano, binaon na ni Kristo lahat ng masamang pita na yan nung siya ay ipako sa krus. Binaon na niya ang yung masasamang pita. Ano-ano ang mga ito? Yung mga matinding pag-asam, matinding pagnanais, matinding pagnanasa, matinding paghahangad, matinding layon o matinding layunin, matinding pithaya or matinding pananabik. Ha? Ang lahat ng yan, masamang, yan ay, kung tawagin ay masamang pita, ano? Yan ay binauna na ni Kristo Jesus nung siya ay ipako sa krus. Isinabay na niya yan. Sinabay na niya yan. Kinuha na niya yan. Ha? Upang malaya ang kanyang mga mananampalataya na gumanap, ganapin, makapag-focus, ha? Sa gawain ng Diyos. Ha? Sa gawain ng Diyos upang makapag-focus ang mga mananampalataya sa kanilang gawain, ha? Na walang halong laman, walang halong masamang laman ng masamang pita, ano? Walang halong laman na masamang pita at kahalayan. Amen? Ang lahat ng masasamang pita na yan, di ba? Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, no? 6 ang ibig sabihin ng mga masasamang pita. Yung masasamang pita na yan ay wala na sa atin na mananampalataya yan. Ano? Wala na. Kung merong mga naiiwan, kayang-kaya mo na yung itakwil. I-rebuke. I-rebuke mo. Ha? Tulak mo. Palayasin mo. Madali na lang yung i-rebuke. Bakit? Kasi kinuha na yan eh. Binaon na ni Kristo yan nung ipako siya sa krus. Baon-baon niya na yan. Ha? Baon-baon niya na yan. So, kayong mga mananampalataya ngayon, kung nararamdaman nyo yung masamang pita na yan, ano, ha? Manalangin na lang kay Kristo, Lord, isama mo nga ito sa iyo, itong masamang pita na nararamdaman ko ngayon. I-rebuke mo. Panalangin ka sa Diyos na kunin na niya yung masamang pita na yan sa iyo, sapagkat yan ay kinuha na niya noon pa. Kasama na yan sa pagpako sa kanya yung masamang pita na yan. So madali lang i-rebuke niya. Ano? Sawayan mo in Jesus name. Ikaw na masamang pita, lumayas ka sa akin in Jesus name. Ganun lang. Wala na yan. Amen? Okay. Next. Ano ang sunod nating pag-uusapan? Yung una, masamang pita. Sunod naman ay kahalayan. Nung ipako si Kristo Jesus sa krus, ay kasama nang naipako ang masamang pita. No. Ang sunod naman ay kahalayan. Ano? Sabay na 'yon. Sinabay niya yung masamang pita at kahalayan, sinabay na niya. Nung ipinapako siya sa krus, ano? Isinabay niya na niya ito. Binaon na niya ang kahalayan. Amen? Kahalayan. Binaon na ni Jesus ang kahalayan. Ano ba ang kahalayan? Wala nang iba na naman ito na patutungkulan natin kundi sa babae o lalaki. Ano ba ang kahalayan? Walang iba mga kapanalig and idol. Ang kahalayan ay matinding pagnanasa sa laman, ha? O tawag ng laman. Amen? Dali ha. Kuha niya na. Ang kahalayan ay matinding, meron pa rin term na matindi, ano? Doon sa masamang pita ay merong matindi. Dito sa kahalayan ay meron ding matindi. Salitang matindi, ano? Kahalayan, ibig sabihin na matinding pagnanasa sa laman o
tawag ng laman. Excuse me po. Amen. Yan na. Kahalayan is matinding pagnanasa sa laman o tawag ng laman o kaugnay ng kasiyang sexual. O di nga ba? Ha? Matinding pagnanasa sa laman o tawag ng laman. Ha? Kaugnay ng kasiyang sexual. O, amen? Ha? Or kasiyahan sa sarili. Yung pansarili mo lang. So, ang kahalayan ay pinapatungkulan sa lalaki at babae. Ano? Na merong relasyon. Merong relasyon man o wala. Ito ay yung sexual meaning sexual. Lalaki o babae. Or babae at babae. Or lalaki at lalaki. Yung mga nagsisiping na kapwa lalaki at kapwa babae at lalaki at babae. Kapag sinabing kahalayan, kapag matindi, matindi na yung pagnanasa sa laman o tawag ng laman, nakaugnay ng kasiyahang sexual. Sexual, sabihin, pagnanasa sa laman o tawag ng laman, kaugnay ng kasiyahang sexual o kasiyahan sa sarili. Yan ang ibig sabihin ng kahalayan. So, ikaw kapatid, kapanalig, mga idol, So, kahalayan, kung meron kayong ganong sistema, kapag nagkaroon kayo ng ganong aktibidad, ikaw na babae, ikaw na lalaki, yan ay kahalayan. So, masama yan. Hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Yung masamang pita at kahalayan. Inuulit ko, ang kahalayan ay patungkol ito sa babae at lalaki na may relasyong sexual. Lalaki at babae na may relasyong sexual at lalaki sa lalaki na may relasyong sexual at babae sa babae na may relasyong sexual. Kahalayan ay matinding pagnanasa sa laman o tawag sa laman. Kaugnay ng kasiyang sexual o kasiyahan sa sarili. Yan ay kahalayan. Meaning, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Masamang pita at kahalayan. So, kung ikaw, kapanali, idol, ay mayroong ganitong aktibidades sa iyong pamumuhay, ay tanggalin mo na, i-rebuke mo na, palayasin mo na, alisin mo na, sapagkat yan ay binauna ng Diyos ni Kristo Jesus nung siya ay pinako sa krus. Binaon niya na yan upang ang mga mananampalataya, ang mga kapanalig niya, ang mga mananampalataya niya ay mabuhay ayon sa Espiritu. Dapat tayong mga mananampalataya, mga kapanalig ni Kristo, dapat mabuhay tayo ayon sa Espiritu. Hindi tayo dapat nabubuhay sa laman. Tayo dapat ay lumalakad ayon sa Espiritu. Hindi tayo dapat lumalakad ayon sa laman. Amen?
sapagkat ang laman na yan, yung masamang pita na yan, at ang kahalayan na yan, nung siya ay ipako sa krus, binaon niya na yan. Kinuha niya na yan. Upang tayong mananampalataya, ay mabuhay tayo dapat sa Espiritu, hindi sa laman. Lumakad tayo dapat sa Espiritu, hindi sa laman. Amen? Amen? Okay. Uulitin ko ha. Galatians 5:24 to 25. Ang sabi ng Diyos sa English, those who belong to Christ, to Christ Jesus, have crucified the flesh with its passions and desires. Sa Tagalog, at ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman. Laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Sa verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step. Let us keep in step with the Spirit. Kung tayo ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Meaning, yung verse 25, ang sabi niya, kung nangabubuhay tayo ayon sa Espiritu, ibig sabihin, isa tayong mangangaral. Dapat mangangaral ka. Isa kang pastor. Kapanalig ka. Mananampalataya ka. Kung nangabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, dapat ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Sapagkat sinabi dito sa verse 24, nung siya ay ipako sa krus, nung ipako sa krus si Kristo, ay binaon na niya ang laman ng masamang pita at kahalayan. Nung ipako si Kristo Jesus, ayon sa verse 24, Galatians 5 verse 24, ay nung ipako siya sa krus, ay binaon na niya ang laman ng masasamang pita at kahalayan. At ayon naman dito sa verse 25, Galatians 5 verse 25, sapagkat tayong mananampalataya na nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, dapat tayo ay magsilakad sa Espiritu. Amen? Amen? Kaya, ang masamang pita at kahalayan na yan, uulitin ko ay binaon na yan ni Kristo Jesus noong siya ay ipako sa cross, upang tayong mananampalataya, mga mangangaral, mga sumasampalataya sa Kanya, ay mabuhay tayo sa Espiritu at lumakad tayo ayon sa Espiritu. Amen? Amen? Amen. Okay. So, I hope na naintindihan po ninyo. Nawa ay nakuha ninyo. Meron kayong napulot na pati yung ilong ko. So, I hope na sino man sa inyo, may isa lang sa inyo na nakuha, naintindihan, na-adapt. Isa lang. Kung ilan kayong viewers ko ngayon, maging sa playback nito, meron lang isa sa inyo ang nakasunod.
at sumampalataya rin kay Kristo Jesus ngayon at susunod na rin bilang isang susunod ka na rin bilang isang mananampalataya sa Kanya at tatanggapin mo na rin siya bilang tagapagligtas sa iyong buhay. Mapalad ka sapagkat ngayon din sa araw na ito tanggap ka na niya. You are hired. Amen? So, hanggang dyan na lang, mga kapatid at kapanalig. So, bago tayo magtapos, ay manalangin muna tayo. Iyuko po natin ang ating mga ulo. O Diyos na makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa pagninilay namin sa iyong banal na salita. Dalangin ko, O Diyos, na pagpalain mo, ingatan mo, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, pagalingin sa anumang uri ng karamdaman ang lahat ng tao na sumabay ngayon at maging sa playback ng video na ito sa pagninilay ng banal mong salita. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.